dimensioning, no? Nagawa na natin to, including the roof line, which we converted into hidden line, di ba? So our target for today is to create or set up this drawing into our paper space. So paano yon? As you can see, we are in model space. Ibig sabihin, dun tayo sa kung saan tayo gumagawa ng drawing. Once we click this layout number 1 or number 2, meaning this is already in paper space, nasa papel. Pero paano nga ba isinet up ito sa papel? Okay, pakita ko sa inyo. I will use layout 2, which is bare, wala pang laman. I-delete ko muna to, no? Delete ko muna yan. Then I will go to this area, right click, and I will look for the page setup manager. Then in this area, I will just click page setup. Okay, then I'll go to modify. Then I'll set up the printer name into drawing into PDF. Okay, after selecting this one, you need to change the paper size. Since the current setup is not in good printable area, pag sinabi nating printable area, may mga space na maaaring hindi lumabas sa printing. So we need to look for ISO A4. Nakikita nyo ba si A4? Expand. ISO expand A4. Ayan. ISO expand A4. I will select this one, or you may also look for full bleed, no? ISO full bleed A4. Nasaan yon? Ito, no? Ang kagandahan dito, guys, kapag full bleed, ibig sabihin maximize yung papel. Walang naka-restrict sa kanya na printable area. Katulad ng nakita natin kanina na may hidden line, yun ang nagpapakita na labas dun sa hidden line, hindi nalalabas yung ink na nakadrawing doon. Okay? So, yun ang ibig sabihin nun. Close. Okay. Pag sinet up ba natin dito yung drawing, kakasya ba yung 1:100? Sa tingin nyo? Hindi. Oo. Hindi? Okay. So, kung hindi, we need to modify and reposition our paper space into portrait setup. Nakatayo dapat, di ba? So, paano yon? I'll go back to layout, page setup, modify, then hanapin ko si portrait. Select ko to, then hit OK. So, ibig sabihin, pwede na akong mag-set up ng drawing dito. Okay, paano ko lalagyan ng border? Ganito lang kasimple. I'll type rect, enter key, then I'll pick the corner, no? Itong corner na to, click ko yan, then counterpart sa kabilang kanto, zoom ko muna by scrolling, then I'll click somewhere here. I'll just assume the corner. Then I will apply offset command. Nag-zoom lang ako, nag-scroll lang ako. Then I will offset with the value of 10. No? Enter key. Then I will select that rectangle. Then click ako dito sa bandang loob. Enter key. So ibig sabihin, ito na yung magsiserve as border ko. Delete ko na yung una kong ginawa. Hindi ko na siya kailangan. Clear? Okay? So, paano ko naman to gagawing may title strip? Diba, mayroon pa tayo ditong pangalan ng school, pangalan ng teacher, o kung ano man, no? So, I need to modify this by typing X in order to convert the object into different entities. So, hiwa-hiwalay na sila. Offset with a value of 20. I-offset ko naman to pataas para malagyan ko to ng pangalan. So, I will just divide it into 2. Ayaw ko nang gawing 3 para konti lang ang aking isusulat.
Alright. For this area, magsusulat tayo ng pangalan. Then dito naman, yung course at yung teacher, no? Okay. Empty is our shortcut, di ba? For multi-line text. I will select this endpoint in its counterpart here. Then may lalabas siya na setup dito. Ang current size is 2.5. Gawin ko muna tong 5 para malaki-laki yung text na gagawin ko. After typing 5, enter key. Then naka-tribos siya MS na siya, di ba? So hindi ko na gagalawin yan. I will just type my name. So halimbawa, ako yung may drawing ng naandyan. So I have to type my name. Alright. Then, you can move the object or the text by using move command, M. You can place it approximately on center, then move it downward in this manner para maganda ang position niya. Then, I want another small text. So, I'll just copy the object, then bring it down here. Then since malaki to, I will just double click the object, highlight, then go to this area, then turn this back into 2.5 para maliit yung text. Okay? Then gagawin ko ay lagyan ko na to ng section, grade 10-A1. Ayan. Tapos move, ilagay ko na sa may bandang gitna. No? Kung hindi ka pa kontento, siyempre, ilagay mo sa tamang lugar using the move command. Okay? Then, copy. Copy mo na yan. Dalhin mo yan lahat doon. Ito ang gagamitin ko as displacement point. Then, dalhin ko dito sa kabila. Ito naman, papalitan ko ng technical drafting. No? Technical drafting. Okay, tapos move. Then, modify ko naman to, double click. Pangalanan ko naman to, teacher. Ganyan na lang, Sir San, no? Palayaw na lang. Alright? So, nakuha ko na yung aking target. So, maglalagay na lang ako dito mamaya ng ground floor plan o kaya floor plan. Tapos, scale, no? Pero mamaya na yun. Gusto ko munang palabasin dito yung drawing ko na naan dito sa model space. Ito yung ginawa natin, di ba? So, ilalabas ko siya dito. So, paano yung gagawin? You have to type make view command or just the shortcut M and V. Enter key. Then, I'll pick somewhere here and its counterpart here. Then, here we go with the result. So, paano ngayon to i-manipulate para maging actual scale? 1:100. The current scale, as you can see, pag nag-double click ako dyan para pumasok sa kanya sa model space, papasok ako sa kanya para magalaw ko siya. Nag-double click lang ako. Pag nag-double click ulit ako dito sa labas, hindi ko na siya magalaw ulit. Pero pag gusto kong pumasok dyan, double click lang ako dito. Or you may type PS or MS. Ganito yan. MS, naka-MS ako, ngayon lalabas ako sa kanya, PS. MS ulit ako, pasok ako sa kanya. Okay? You can just do it by clicking. No? Simply by clicking. Gusto ko nang i-set up yung actual scale. So, pupunta ako dito sa may parang triangular scale symbol. Nakikita nyo itong parang maliit na yan na Toblerone na kaganyan. You look for 1:100. Automatically, naka 1:100 na to. Okay? Kapag ginitna ko na yan para sa tamang lugar niya, halimbawa, ito na yung magandang lugar ko para sa kanya, tama na dito, gitna din dyan, then dito may space ako paglalagyan ko ng
word na floor plan, no? Then, click na ako dito sa labas. Nakatama ba yung hidden line ko? Tama, di ba? Kung hindi yan nakatama, ang gagawin mo ay double-click ka, click mo yan, properties, tingnan mo kung tama ba yung iyong scale. Dapat ito ay 1. No? Or 0.8. Pag 0.8, medyo maliliit yung hidden line. Lalo na pag 0.5. No? So, you just write 1. Then, click ulit ako sa labas, kopyahin ko na to. Copy. Since hindi pa tayo nagle-layering guys, paano natin pala lalagyan siya ng mas makapal na linya? No? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ito, modify ko na, gagawin kong floor plan. Ito naman, gagawin kong scale, 2 tuldok. Ano nga tawag dyan? Ano yan? Hindi nyo rin alam, no? Ha? Colon o semicolon? Semicolon yung pag-ganon. Tama, colon yung pag-ganon. 2 tuldok. Okay. Nakakalimutan ko na technical English. So, move ko ng kaunti ito, pababa, para mailagay ko dyan yung guhit sa gitna, di ba? Then, create ako ng isa pa, through copy command. Copy ko yan. Tapos, double-click ko rin siya, modify ko naman, 1:100. Pwedeng may M, pwedeng wala, no? Tapos, i-move ko na to sa tamang lugar niya. Yung letter S katapat ng F, di ba? Si 0 naman, ito, katapat ng N. Wag na wag magkakamali, minus yan kapag kamali. Then I will create a line from here, estimate lang yung line value. Ayan. Tapos create ako ng circle dito na ang value ay mga 8 lang. Ayan. Tapos move ko na to papunta dito sa part na yan. Then, i-move ko na rin siya sa tamang kalalagyan niya ng ganito. Okay, pwede mong ilapit-lapit ng konti para maganda. Ayan. So, ano pang kulang? Border. Nanipis ng kanyang linya, di ba? So, hindi siya tama yung linya. Ang gagawin ko ay kakapalan ko ang linya, no? Gagawa ako ng polyline, PL, click ko tong dito, paikot ako, no? Paikot ako sa kanya para maging border to. Using the polyline command, ibig sabihin ng polyline, single entity object siya, di ba? Then, I'll type C to close. Yan, polyline siya, isang object. Gagawin ko siyang makapal, paano? Magta-type ako ng PE command. PE, enter. Then I will look for width. Modify ko siya. Gagawin ko siyang mga 1 or 1.5. No? Gawin kong 1.5. Ayan, makapal na siya. No? Halimbawa, gusto ko rin itong lagyan ng mas makapal. Ganun din. No? PE. Select ko to. Enter. Ba't ayaw niya? The object is not a polyline. Ulitin ko. PE. Kapag hindi siya polyline, you are going to create another one. Create ka lang dyan ng polyline. Right click. Then, PE, PE. Select. Then, change the width into 1.5. Para maging makapal siyang ganyan. Okay na? Kaya na? Kaya na, hindi pa? Okay, try nyo mo muna yan.
nyo muna para malaman nyo kung kaya nyong i-set up. Ha? Okay, close ko na. Gawin ko na yung